I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Naku, mayroon tayong upload videos update mga besa. Mainit-init pa. Kung yung upload ko 200 lang na picking birth certificate, ito naku, mas matindi pa ito pala. So anyway, siyempre updates natin para malalaman po ng mga taga Davao. Baka maraming taga Davao hindi nakakaalam, no? At siyempre sa mga DDS, di ba? At siyempre sa buong Pilipinas, kung ano man ito, basahin po natin. Sabi ng City Inquirer, nakaw, antindi nito mga besa. And basahin natin. Sabi dito, aba, 1.2K na picking birth certificate na nakumpiska sa Davao del Sur. Oh my goodness, na-discover ng National Bureau of Investigation ang paggawaan ng picking birth certificate at kung nakumpiska ang nasa 1,200 na picking dokumento sa Davao del Sur. Nako. Guys, no, itong bagong director ng NBI si Director Santiago, magaling ito mga kababayan. Nako, talaga naman kudos naman talaga sa kanila, sa buong NBI, sa buong Pilipinas. Kudos po sa kanila na pag-alaman ng mga autoridad. Ayan, ang picking dokumento ng may mag-apply ng pasaporte sa Department of Foreign Affairs Office of sa Icolan, Davao City na isang Chinese national. Oh my goodness. Ayan, sabi ko sa inyo napalibutan talaga tayo ng pato see? Kaya agad na ginalugad ng NBI ang bayan upang malaman kung saan ginagawa ang picking birth certificate at sino ang nasa likod nito. Mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Sinong nasa likuran nito? Hoy, mga taga Davao, anong nangyayari dyan sa lugar nyo? Naglilipa na ang mga picking tao sa lugar nyo. Kayo talaga, Ang picking dokumento ay in-issue sa mga Chinese national na nagpapanggap ng Filipino ng Municipal Civil Register ng Santa Cruz, Davao del Sur. Oh my goodness! Para sa seguridad at soberenya ng Pilipinas, mahalagang matukoy at makulong ang sinumang nasa likod ng gawaing ito. Dapat lang, ipakita nyo na sa sa media yan. Yung mga tao na yan, malamang natapalan ng pera yan. Yan ang, sabi ko nga, yan ang problema sa ibang Pilipino na naka-assign sa mga ganyang sa mga ganyang ahensya tulad ng mga register of yan sa PSA. Hindi naman lahat diyan ay ganun ang klaseng ugali. Mayroon talaga na ibang empleyado. Hindi lang sa PSA, sa mga register office na yan. Marami pang ahensya diyan sa lugar nyo na talagang tumatanggap din talaga siguro ng pera. Nako, talaga naman. Parang uso yata sa Pinas ang ganito Pero dahil dito mga kababayan, kaya ang Pilipinas laging kulilat, walang asinso kasi dito galing dahil dito sa mga taong ito. Di ba? Ayan. Ano po guys ang masasabi nyo? Ayan 1.2 na picking birth certificate. Ayan, nakumpiska sa Davao del Sur. My goodness. Yan ang hirap sa atin Talaga naman mga kababayan. Ano nangyayari dito sa Pilipinas? Hindi lang dyan sa Davao, marami pang iba. Talamak ang mga gawain ng klaseng ganito mga kababayan. Di ba? Talamak talaga yan. Kahit sabi nga nila dito sa Recto, marami din ng ganyan. Kaya medyo mahigpit ang admin ngayon, medyo nagtatago ang iba. Pero pag pumalit ang ibang administration, baka babalik din mga yan. Kasi nga, natatapalan sila ng pera mga kababayan. Yan po ang sakit ng ibang mga
ang ibang mga tao na nagtatrabaho sa ganyang klaseng ahensya. Sa LTO mayroon din ganyan, 'di ba? May mga picture pa yan eh. Sa mga yan sa PCA. Ayan, dito sa mga pagkuha ng passport, mayroon din diyan. Mga mukhang pera din yung iba. Hindi lahat ito ang problema natin. Kaya yan, nagsilipa na ang mga pato sa Pilipinas. Baka paggising natin, puro pato na lang kapaligid ninyo. Sana dito sa amin walang ganyan. Ewan ko lang. So anyway, mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Ako, ang kapalagayan ko rito, talagang napapaligiran tayo ng mga pato. Ayan. Baka mamaya baka mamaya niyan malalaman na lang natin ang Pilipinas binili na nila. Swerte natin dahil ang nakaupo ngayon ay mahigpit masyado. Ang nakaupo sa Malacanang, ayan, siyempre may abiso galing sa kanya yan, natural. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload video. Bye bye boy and babos. God bless Philippines.